Hello, Taurus! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus Love Reading para sa sign ng Taurus. Kunin niyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon niyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan nang siyang makakarelate tayo. Pero, naniniwala ako na meron at meron tayong dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Bukod sa algorithm, syempre. Merong mensahe malamang sa isang card dito sa deck na ito, dun sa susunod na deck, or lalo na dun sa oracle. Kasi yung oracle, universal ang advice niyan, ang mensahe niyan. It doesn't have to be na nakarelate kayo dun sa narrative. It can stand alone, kumbaga. Subscribe lamang po kayo para mabutan niyo yung pag-upload ng next na reading. Lagi akong una sa YouTube. Oh, nice! Soulmate connection. Pwede din na all is well. Parang relax na relax siya, oh. Something is growing so well. And something is growing so parang healthily na in this relationship that you have. Six of Cups, balanced emotions. Pwede din naman na soulmate connection. O pwedeng affirmation to ng you are in a soulmate connection. Or pwede din naman if you are single, your next relationship could be somebody from your past. So, pwedeng childhood sweetheart, mag-reach out siya sa'yo. O pwede din naman na kaklase mo dati, ganyan. Alam mo yung polar bear, all throughout the season, nag-grow siya. And kahit saan mo siya dalhin, parang relax lang siya. So, interpretation ko dito, pwedeng all is well in your relationship, equal give and take, balance ang relationship. So, good, ano siya, parang good sign siya of a healthy and healthy heart, healthy relationship sa Taurus. Wow! Pero tingnan natin kung ano ang mangyayari or ano ang ganap dito sa mga susunod mo na cards. Tingnan natin yung narrative. Pero yan ang core energy. Something in the past or balanced relationship, balanced connection. Oy, may tampo. Sino nagtatampo? Nagtatampo si Taurus. Parang ganito yan dapat. Okay, changes are happening around your love situation. Kung ikaw ay single, maaaring it could mean you could soon be in a relationship. There is somebody in your life which is this charming, artistic, creative, pero ang downside nun, medyo ano siya, na demanding siya. My way or the highway, ganito dapat ang gagawin. Magaling mambudol, magaling mag-sales talk, maboka. Pwedeng they could be telling you to do this, do that, and ikaw ay madaling mapa-oo. Kasi mahal mo yung tao eh. Pwedeng ano yan, Leo, Aries, Sagittarius. Feeling ko, kung for the longest time, masyado kang mapagbigay, overgiving si Taurus, or pwede din naman na kung dati, basta anything in excess, kung dati sobrang mapagbigay, o kaya naman dati sobrang mapasensyoso, oo lang ng oo, hindi makahindi. Ngayon, magkakaroon na ng chance na parang ako naman, ganyan si Taurus. Paisip ka, siguro yun yung change na magaganap sa iyo ngayon. Kung dati hindi ka makahindi dito sa taong to, ngayon parang, no, dapat ganito, mas collaborative kumbaga, mas madali na ang usapan. Hindi ka na lang oo ng oo at hindi ka na lang parang napupush over ng tao na yan. Meron kang iniisip, kino-contemplate na gawin, makakalaya yan eh. Mukhang yan yung pagbabago.
kung hindi siya pagbabago na parang kung dati nga hindi mo ma-assert yung sarili mo, ngayon yung pagbabago is mas ma-assert mo na yung sarili mo. Kung dati na pwede din naman na yung pagbabago na tinutukoy nito ay pagbabago in a sense na parang kung dati hindi ka makaalis sa relasyon na ito, ngayon ay maglalakas ng loob ka na makaalis. Puwedeng gano'n. Kasi malakas ang puwersa ng taong ito. Yun nga yung charming, puwedeng artist, creative, maboka, sales talk, smooth talker, charming. Yun nga lang nga, napapa-oo ka na lang basta-basta sa mga gusto nilang mangyari. And at your own expense. So, ikaw nasasangka lang ang iyong pwedeng values, nasasangka lang ang iyong kaperahan, kasi masyado kang mapagbigay, pwedeng ganun. Uy, nahulog, wait lang. Kapagbigay si Taurus, very generous, very dependable, very reliable. Pero itong tao na to, oh, nice. Itong tao na to parang short of saying na abuso yung pagka-dependable mo or naabuso yung generosity ni Taurus. Maaaring yung changes ay, kung dati ikaw ay sunod-sunuran dyan, maaaring ngayon ikaw ay parang clear na sa'yo kung ano yung gusto mong tahakin or kung anong gusto mong gawin in life. Kung dati ikaw ay walang opinion, ngayon ay ikaw ay magiging assertive na sa kung ano yung gusto mong sabihin in life. Ma-attract mo na yung mga tao na karapat-dapat sa energy mo. Tingnan mo, oh, siya ay peacock pero hindi niya pa fino-flaunt. Parang nagtitimpi pa siya. Nagtitimpi pa siya para i-flaunt or ipakita to put yourself out there. Pwede kasi na parang nagtitiis. Nagtitiis si Taurus sa ganap ng kanyang love situation and hindi pa niya fully kumbaga kung masama lang yung gustong sabihin ni Taurus, sabihin niya na maswerte ka, hindi pa ako ume-effort, hindi pa ako kumakausap ng iba or hindi ko pinapatulan yung mga lumalapit sa akin. Pero pag pinatulan ko yun, maiiwang ka, yung mga ganun. Very, very much kayo. Mukhang kayo nga yung soulmate, pero yun nga lang nga, medyo may pinagdadaanan yata yung kinakasama mo ngayon at kaya parang binuboss around ka niya sa ngayon. Maaaring doon nanggagaling yung tampo mo and parang ikaw sibigay pa rin. So, pwedeng marirealize mo yung worth mo this month. And as you realize your worth, mas magiging assertive ka na doon sa mga ayaw mo at gusto mo. And I somehow feel na may acknowledge naman yun ng partner mo. Kasi, ayaw niyo mawala ka eh. Ayaw niyo mawala ka and happy siya na with your presence kasi parang aligned na aligned kayo. You keep him or her alive. And so, as you realize your worth, parang sila yung magbabago. They will make some changes para hindi ka na mabwisit sa kanila. Oh, should I stay or should I go? May tampo na nagaganap, tampuhan na parang leading to, may aalis. May 8 pa. Uy. The chapter of overgiving will end. Maingay yung tricycle. Pasensya na. Mas magiging assertive na. Yun yung nakikita ko dito. So, sino man yung timid or hindi ma-express ng kanyang saloobin, this month, there would be some changes and there would be more independence. There would be independent thinking o kaya magpa-pursue ng hobbies niya, lalabas si Taurus more often and meet friends and then maybe doon marirealize ni partner na parang kaya niya pala nang wala ako. If that, kung hindi ganon, ready to leave si Taurus. Ready to parang nagko-contemplate na ba? Ewan ko yung iba siguro sa inyo nagko-contemplate na umalis. Yung iba nagko-contemplate na napalayain ang sarili dito sa parang paulit-ulit na lang na
Si Taurus ang nagdadala. Nahulog, wait lang ah. Kasi ayan o, Eight of Swords. Papalayain niya na yung sarili niya doon sa cage. Tingnan mo, bukas na yung cage. Parang, anghel ako, I've given you all yung damit ko. And parang, bakit ako na-trap in a situation na hindi ko deserve. Pero niraos ko at tinry kong i-work out. Pero ikaw, anong ginagawa mo? So ngayon, bukas na yan, no, ready to leave na si Taurus. Hindi na siya trapped. Na may recognition na of his or her own worth. Parang hindi ako belong dito. May ganun ng sampal sa mukha si Taurus. And may paplano na to go out there. Ready to leave, kumbaga. Hawak niya na yung mundo, parang she has everything she wants, pero sa iba pa rin siya nakatingin. Hindi siya lumalabas, sa bahay niya lang siya. So, parang pwedeng si Taurus, parang gusto niya nang baguhin yung part of him or herself na stuck lang sa bahay, nagsuserve lang dun sa partner niya, and maybe this year, meron na siyang recognition na perhaps I should do more for myself, perhaps I should put myself out there. Itong dalawang to, parang tampo to eh. Parang magsistay pa ba ako dito? Parang something has to change. Something is not working and something must be done para ma-resolve ito. Kasi definitely you are similar with your partner. Similar in a sense na pwedeng parehas kayong charming, parehas kayong creative. It's just so happen na yung isa ay medyo mas dominant dun sa isa and hindi ganun kabalanse, lalo na pagdating sa kaperahan, hindi balanse ang give and take. Pero remember yung core energy mo, there is this balance of parang equal give and take na. So, tas unang-unang card mo, death, which is change. Death of the old ways, death of an old mindset. So, it seems like this February, may recognition na of what's parang anong mali, ano yung lagi na lang na pinag-aawayan, ano yung lagi na lang na hindi mabigat sa pakiramdam, and it will come to an end. Kung pera ang laging pinag-aawayan, it will come to an end, or perhaps may recognition na hindi magandi, nagiging healthy yung relationship natin sa pera, perhaps we must make changes. Medyo magmamatigas pa ng konti si partner o kaya matigas ang ulo, pero the universe will do something para mapalaya na si Taurus. And maybe Taurus will think, I think I should go, magpaplano siya, pero kung hindi siya totally aalis, kung hindi ka totally aalis, ewan ko sana, kung bago yung partner mo. Kung hindi ka totally aalis, maaaring you will put yourself more out there, lalabas ka ng bahay mo, meet old friends, and parang flaunt yourself. Itataas mo na yung parang yung sa peacock. You will flaunt and show yung worth mo, and you will honor yourself more. And in that, it would follow na people will see you. And as people see you, yung partner mo, maano din na parang, shit, she can do it without me. And yun, medyo may proseso siya, hindi siya all in, all, all will happen in Feb, hindi ganun. Parang ito pa nga yung naramdaman ko na malakas sa mangyayari ng Feb, may tampuhan. At meron pa lang pagko-contemplate na, umalis na kaya ako dito, punta na kaya ako sa ganitong bansa, o kaya isarado ko na kaya to. May magbabago, definitely. Mukhang marirecognize mo muna na perhaps I should show off myself more. I should go out there and tigil ko ng pag-ikot ng mundo ko dito sa partner ko na to na wala namang ginawa kundi i-boss around ako. Ganing ganon. So, ang maganda nun, may magbabago. May pagbabago na magaganap. May paglaya at pagbabago. O, 'di ba? Sabi labas-labas ka daw. Labas-labas ka diyan sa tower mo. Ah, na-establish mo na well enough yung factory mo ng candy, yung lugar na 'yan, and maganda na yung naipundar mo. It's time for you to let others take on, o kaya it's time for you to allow others to take care take care of it for you. So, hindi mo kinakailangan na i-isolate ba ang sarili mo. Pag the more you isolate yourself, the more na
hindi naggaganahan yung mga tao na i-invite ka. So, sometimes it could be good na i-isolate ang sarili mo, pero you could become lonely then if you isolate yourself. So, wala, yun talaga yung message eh. Put yourself out there. Start to put yourself out there. If you're in a relationship, huwag paikutin ng mundo sa partner. If you are not in a relationship or single, palitan mo yung ano mo. Call the right people, find the right tribe, and show them what you got. Alam mo yun? Kasi you're amazing eh. And pakita mo yun sa iba. So, maganda tong pagbabago. World card, may masasara, may matatapos na ano. Siguro you will get out of your comfort zone o pwede din advice yung get out of your comfort zone. Kasi tingnan mo, ang ganda-ganda na ng lugar mo. Hindi mo na kailangan tutukan yan. You have to go out there and parang show your beauty. Show them the best part of you. That you are worthy na maging part ng buhay nila. Parang ganun. So yun, iwan ko na yun doon, Taurus. And salamat sa pagbisita. Sana makita ko ulit next time. Ako po si A. And see you soon. Bye-bye!